Hi mga Serene, DJ Serene here at may kwento akong babasahin na siguradong tatago sa puso nyo. Lihim, pagtatapat, at isang desisyong magbabago ng lahat. Ito ang confession ni Caridad, isang babae na may matinding nararamdaman para sa isang lalaki. Tara, makinig tayo. Simulan na natin. Ako si Caridad, isang simpleng babae na nagsisilbi sa barangay. 40 anyos na ako at matagal ko nang nakakasanayan ang buhay na puno ng responsibilidad, pagtutok sa pamilya, sa mga anak kong malalaki na, at pagtulong sa mga kabarangay. Hindi ko na rin iniiwasan ang mga usapin ng puso dahil sabi nga nila, ang mga ganyan ay para sa mga kabataan na lang. Ngunit sa isang hindi inaasahang pagkakataon, lahat ng mga prinsipyong iyon ay nagbago. Matagal ko nang kilala si Kapitan Tiago. Hindi kami magkaibigan, ngunit may respeto ako sa kanya. Minsan, natutukso akong pagmasdan siya mula sa malayo. Si Tiago, ang lalaking may mga mata na nagtataglay ng isang misteryo, at ang katawan na tila naglalaman ng lahat ng mga kwento ng hirap at tagumpay sa barangay. Palagi siyang naglalakad sa harap ng barangay hall. Ang matangkad niyang katawan ay umaabot sa kalangitan, at ang mga mata niyang iyon ay madalas kong makita na puno ng mga tanong, pero hindi ko alam kung saan ako lulugar. Hanggang isang araw, nagkaroon kami ng pagkakataon na magkasama kami sa isang maliit na handaan sa barangay. Wala kaming maraming kausap, kaya nagkausap kami ng hindi inaasahan. At doon ko na lamang na may nararamdaman pala ako. Hindi ko na matukoy kung anong klaseng pakiramdam iyon, pero parang isang apoy na nagsimula sa dibdib ko at dumaan sa aking mga kamay at leeg. Ang bawat galak ng kanyang ngiti, ang mga simpleng biro, at ang kalma niyang mga saloobin, ay para bang isang tunog na naghahanap ng tugtugin sa puso ko. Hindi ko kayang ilihim ito kay Tiago. Hindi ko kayang iwasan ang nararamdaman ko at kaya ko bang tanggapin na baka hindi niya ito maramdaman. Ang mga pagkakataon ay tila tumigil sa oras ng magkaharap kami. Caridad, sabi niya habang nakatingin sa mata ko. Parang may kailangan kang sabihin. Dahil sa nararamdaman ko, sinubukan ko lang. Ipinagkatiwala ko sa kanya ang mga saloobin na matagal ko nang itinagong lihim. Kapitan, hindi ko na kayang magtago pa ng nararamdaman ko. Malakas ang tibok ng puso ko habang binabaybay ko ang bawat salitang lumalabas mula sa bibig ko. Siguro, hindi ko na kayang maghintay pa, at baka hindi ko na kayang itago pa. Ang mga mata ni Tiago ay nagliwanag ng saglit. May kutob ako na iniisip niya ang mga saloobin ko. Ngunit hindi ko alam kung saan kami tutungo pagkatapos nito. Gusto ko na siyang yakapin, ngunit may takot na baka magulo ang lahat. Ang katawan ko ay parang tinutokso na rin. Hindi ko alam kung anong klaseng init ang nagmumula sa mga galak na nararamdaman ko sa bawat pagdapo ng mga mata namin sa isa't isa. Ang mga kamay ko ay medyo nanginginig, ngunit ang tibok ng puso ko ay tila napakalakas at malinaw. Dahil sa takot, nagsimula akong magsalita muli. Hindi ko alam kung anong mangyayari ngayon, pero ang totoo, gusto ko lang na malaman mong may nararamdaman ako para sa'yo. Hindi ko alam kung anong mangyayari, basta gusto ko lang magpakatotoo. Nagkaroon ng ilang sandali ng katahimikan. At doon ko na lamang naramdaman ang mainit na hangin sa paligid. Kung tatanungin ako kung may nakatagong sagot si Tiago, wala akong ideya, ngunit ang mga mata niya, ang mga mata na ako lang ang nakakaalam kung gaano ito naglalaman ng pasensya at misteryo, ay nagbigay sa akin ng isang sagot na hindi ko inaasahan. Caridad, anya, hindi ko alam kung paano ito sasabihin, pero sigurado akong hindi ako magmamadali. Lahat tayo may mga takot at ang mga nararamdaman ay hindi basta-basta na lang na ipapaliwanag. Ang mahalaga, tapat tayo. Sa mga salitang iyon, ang katawan ko ay nag-init. Hindi ko na kayang pigilan ang emosyon ko. Minsan,
Ang tamang salita ay sapat na upang magsimula ng isang... Bago ko pa naramdaman ang lahat ng ito, akala ko'y tadhana ay isang simpleng bagay. Akala ko'y ang lahat ng aking pakiramdam ay nakatali sa pagiging ina at tagapangalaga ng barangay. Wala akong planong maghanap ng bagong pakiramdam, lalo na sa mga pagkakataong wala nang mas hihigit pa sa simpleng buhay ko. Ngunit, kung meron mang isang bagay na napansin ko, iyon ay ang tila hindi ko kayang iwasan ang kakayahan ng puso ko na magbukas muli. Si Tiago, si Kapitan, ay hindi basta-basta. Sa unang tingin, akala mo siya'y isang ordinaryong tao lang na abala sa kanyang mga gawain bilang isang pinuno ng barangay. Pero sa tuwing nakikita ko siya, may isang kakaibang nararamdaman na bumangon sa akin. Parang may misteryo sa kanyang mga mata, isang lihim na nais kong malaman. Hindi ko alam kung anong klaseng damdamin iyon, ngunit ang init ng bawat tingin ni Tiago ay parang isang apoy na unti-unting nagsisimulang magliyab sa kalooban ko. Naaalala ko pa noong una kaming magkausap. Hindi iyon naganap sa harap ng maraming tao, kundi sa isang tahimik na kanto ng barangay. Ako noon ay abala sa pagpaplano ng isang proyekto para sa mga kabarangay. At siya, tulad ng isang gwardya, ay dumaan upang alamin ang mga ginagawa namin. Walang anumang espesyal na nangyari. Pero mula noon, hindi ko na siya naaalis sa aking isipan. Madalas ko siyang makita sa mga aktibidad ng barangay. Lagi siyang abala sa pagtulong sa iba. Kaya natural na makita ko siya bilang isang ideal na tao. Pero hindi ko inisip na magiging ganun ako sa kanya. Hindi ko naman hinahanap ang ganitong klaseng pagnanasa. Ngunit ang bawat galak na nadarama ko sa tuwing magkausap kami ay parang isang lihim na hindi ko kayang itago. Dahil sa pagiging abala sa mga anak ko, hindi ko na binibigyan ng pansin ang aking nararamdaman. Minsan, akala ko ay mahirap maging bukas sa isang tao na may responsibilidad sa ibang tao. Pero si Tiago ay parang isang ilaw sa madilim na kalsada ng buhay ko. Tinutukso ko ang sarili ko, pero ang bawat oras na kasama siya, parang nawawala ang lahat ng takot ko. Hindi ko na maitatanggi na mayroong malalim na koneksyon at tila nagkakaroon kami ng pagkakataon upang matutunan ang mga saloobin ng isa't isa. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo akong nahulog sa mga simpleng kwento ni Tiago. Sa mga mata, niyang tila hindi maabot ng kahit sino. Pakiramdam ko, bawat kibot ng katawan ko ay sumasalamin sa kanya. Hindi ko alam kung anong mangyayari kapag ipahayag ko na ang nararamdaman ko. Ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi ko kayang magpatuloy na buhayin ang isang lihim na nakatago sa kalooban ko. Minsan, naiisip ko kung paano ako napunta sa ganitong sitwasyon. Isang simpleng babae na may responsibilidad at isang kapitan na hindi ko inaasahang magkakaroon ng lugar sa buhay ko. Ngunit siya, Tiago, ay nagsisilbing isang misteryo na nais kong lutasin. Kahit na matagal na akong may takot na pumasok sa isang relasyon, si Tiago ay tila isang tawag na hindi ko kayang baliwalain. Nagpunta kami sa isang pagtitipon sa barangay na malapit sa aming bahay. Sa kabila ng mga naririnig ko mula sa mga kabarangay, ang tanging bagay na nais kong marinig ay ang mga salitang manggagaling sa kanya. Walang kapantay ang tensyon sa paligid. Walang malalaking gestures. Pero ang katawan ko ay naglalabas ng init na tila ba siya lang ang makakapagpatigil. Ang maliliit na bagay na hindi ko kayang ipaliwanag, ang ugnayan ng katawan ko, at ang mga malalambing na salita na inaabot mula sa kanya. Ang lahat ng iyon ay unti-unting tumitibok sa puso ko. May mga sandali na ang ating katawan ay nagsasabi ng mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Hindi ko kayang itanggi na sa bawat oras na naglalakad kami sa ilalim ng mga ilaw sa barangay, ang aming mga katawan ay parang may sariling sayaw. Ang katawan ko ay tumatago sa init ng bawat galak.
at ang mga mata ko ay tanging sa kanya lang nakatuon. Ang bawat pagdapo ng mga mata namin ay may kahulugan. Walang kalaban-laban ang puso ko sa pagnanasa, pero hindi ko alam kung si Tiago ay pareho ng nararamdaman. Ngunit sa bawat pagkakataon na kami ay nagkakasama, may isang hindi mabigkas na koneksyon, parang may enerhiya sa pagitan namin na unti-unting lumalakas. Hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman ko. Pagkatapos ng matapang kong pag-amin, ang mga salita ko ay naging isang mabigat na bagyong dumaan sa pagitan namin ni Tiago. Ang mga oras na iyon ay tila tumigil. Ang mundo ay naging mabigat. At ako'y napako sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung anong klaseng sagot ang aking aasahan. Ngunit alam ko na sa mga sandaling iyon, wala akong magagawa kundi maghintay. Si Tiago ay tahimik at ang mga mata niya ay malalim na nagmamasid sa akin. Hindi ko alam kung ang tahimik niyang reaksyon ay dahil sa gulat o sa pag-iisip ng tamang sasabihin. Ako na mismo ang nag-iisip kung may pagkakamali bang ginawa sa mga salitang ipinahayag ko. Ang init na nararamdaman ko ay hindi na lamang mula sa kanyang mga mata, kundi mula rin sa pag-aalala at takot na baka maging mahirap ang lahat. Karidad, ang kanyang tinig, mababa, ngunit may kalakip na kabigatan. Ang bawat pantig ng kanyang pangalan mula sa kanyang bibig ay parang isang kuryenteng dumaloy mula sa aking dibdib pababa sa aking mga binti. Hindi ko inaasahan ang mga salitang iyon. Tinutukso ko ang sarili ko, parang tinitimbang ko kung ano ang magiging epekto ng lahat ng ito sa aming dalawa. Pero hindi ko kayang magpigil pa. Ang puso ko ay patuloy na tumitibok, habang ang bawat galak na nararamdaman ko sa kanyang presensya ay tila tumatago sa bawat ugat ko. Tumahimik siya sandali, marahil upang pag-isipan ang mga saloobin. Hindi ko alam kung anong pumapasok sa kanyang isipan. Ngunit sa mga sandaling iyon, isang tanong ang lumalabas sa aking bibig. Tiago, ano ang nararamdaman mo? Ang mga mata ko'y tumitig sa kanya, naghahanap ng sagot. Hindi ko kayang maghintay pa ng mas matagal. Si Tiago ay hindi agad sumagot, ngunit ang mga mata niya ay naglalaman ng isang bagong emosyon na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko alam kung paano ko ipaliwanag, sabi niya. Ang kanyang boses ay malalim at may pagka-misteryoso. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa atin, pero alam ko na may naiibang bagay sa pagitan natin. Hindi ko lang alam kung paano natin ito dapat harapin. Ang mga salitang iyon ay parang mga pako na tumusok sa aking puso. Hindi ko alam kung dapat ba akong magalak o mag-alala. Ang amoy ng kanyang pabango, ang malalim niyang boses, ang paraan ng kanyang pagtingin sa akin. Lahat ng ito ay naglalabas ng isang kakaibang tensyon sa loob ko. May mga sandali na pakiramdam ko'y ang mundo ay kumikilos sa mabagal na galaw at ang lahat ng ating ginagawa ay puno ng mga hindi mabigkas na salita. Habang tinitingnan ko siya, ang puso ko ay patuloy na bumibilis. Tiago, sabi ko, ang aking tinig ay halos magkabangga sa takot at kaligayahan. Hindi ko na kayang magsinungaling. Gusto ko lang maramdaman ang nararamdaman mo. Ang totoo, hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin. Pero hindi ko kayang baliwalain ito. Si Tiago, na hindi ko alam kung paano magpapakita ng mga damdamin, ay tila natagpuan ng sarili sa isang bagong kalagayan. Ang mga mata niya ay tila naglalaman ng maraming iniisip, at ang katawan niyang matigas at magaspang ay tila lumambot sa mga sandaling iyon. Karidad, sabi niya. Ang kanyang tinig ay naglalaman ng isang malalim na pagnanasa. Ngunit may kalakip na pag-iingat. May mga bagay na mahirap kontrolin. At hindi ko alam kung paano ko dapat harapin ito. Pero nararamdaman ko rin ang parehong init.
Hindi ko alam kung paano ko ipaliwanag. Ang mga salitang iyon ay nagpatuloy na sumabog sa aking katawan. Ang init ng bawat titig, ang malalim na mga hinga sa pagitan ng bawat salita, ay tila nagdadala ng bagong dimensyon sa aming relasyon. Hindi ko na kayang magsalita pa, dahil ang katawan ko na mismo ay nag-uusap. Hindi ko na kayang kontrolin ang mga nararamdaman ko, at natatakot ako sa mga susunod na hakbang. Tiago. Ang pangalan ko mula sa kanyang bibig ay nagbigay sa akin ng isang init na hindi ko kayang itanggi. Ang katawan ko ay nag-init mula sa kanyang bawat galaw, ngunit nag-aalangan pa rin ako. Bakit ang hirap? Bakit hindi ko kayang alisin ito sa aking isipan? Hindi ko siya matitigan ng matagal, dahil parang hindi ko kayang i-handle ang mga emosyon ko. Si Tiago ay tahimik na nagmasid sa akin. Alam kong gusto niyang sabihin ang ilang bagay, ngunit natatakot siya na baka masaktan ako. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na alam kong totoo. Ang mga bagay na ito ay masyadong matamis at masakit para kalimutan. Minsan, akala mo'y makakaya mong pigilan ang nararamdaman mo, na kaya mong makalaya mula sa isang kasunduan na hindi mo pa talaga nauunawaan. Pero hindi ko alam kung anong nangyari sa amin ni Tiago. Tila ba may mga puwersang hindi namin kayang kontrolin, at sa bawat sandali, ang aking puso ay patuloy na bumabalik sa kanya. Hindi sa mga pangako, kundi sa init ng bawat titig at salitang ipinalabas namin sa isa't isa. Nang maguhaw ako sa katotohanan, natuklasan ko na hindi ito isang simpleng kwento ng pagnanasa. Sa bawat pagdapo ng aking mga mata sa kanya, nagkakaroon ng malalim na epekto ang bawat galaw namin. Parang isang hindi nakikitang koneksyon na ang bawat hakbang ay naglalaman ng malalim na kahulugan. Bawat silip ng kanyang mata, bawat galak, sa kanyang mga labi, nagiging pagnanasa na hindi ko kayang itago. Ngunit habang ang aming mga katawan ay magkadikit, may mga tanong sa aking isipan na hindi ko kayang sagutin. Caridad. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit ang tono ay puno ng tensyon. Hindi ko alam kung anong epekto ng mga nangyari sa atin sa hinaharap. Pero hindi ko kayang iwasan ito. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng parehong pagnanasa at kalituhan, isang halo ng kagustuhan at pag-aalinlangan na hindi ko kayang iwasan. Ang mga salitang iyon ay parang isang kumot na bumabalot sa amin, kakaibang init na hindi ko kayang pabayaan. Pakiramdam ko'y binanggit ko ang hindi ko kayang pag-isipan, ang mga pangarap at mga takot na walang kalaban-laban. Pati ako, hindi ko na rin alam kung anong nangyayari sa aking katawan. Habang nag-uusap kami, nagkakaroon ng ibang kahulugan ang mga simpleng galak, ang mga titig, ang mga sulyap na hindi ko kayang tanggihan. Parang ang bawat sandali na kami magkasama ay nauurong at umaabante. May labis na tensyon sa hangin. Kahit na si Tiago ay nag-aalangan, hindi ko kayang itanggi na ang mga salita namin ay lumalakas. Para bang ang bawat paghinga, ang bawat galaw ng katawan ko, ay tinitimbang niya. Hindi ko alam kung ano ang mga susunod na mangyayari, pero sa mga sandaling ito, ang tanging gusto ko ay ikaw. Sabi ko, ang aking tinig ay nahirapang magsalita. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang nararamdaman ko, ngunit alam kong si Tiago na lang ang naiisip ko. Naglakad kami sa isang madilim na bahagi ng barangay, at habang patuloy ang mga usapan, ramdam na ramdam ko ang bigat ng lahat ng ito. Hindi ko kayang ipaliwanag kung ano ang epekto ng mga salitang lumabas mula sa aking bibig. Ibang-iba ang mga nararamdaman ko, mga bagay na hindi ko kayang gawing mali, ngunit isang bagay na hindi ko rin kayang gawing tama. Si Tiago, sa mga sandaling iyon ay nahirapan din. Ipinakita niya sa akin ang kanyang mga nararamdaman, mga bagay na matagal niyang itinatago. Bawat galak at pagnanasa na dulot ng aming mga katawan, tila ba naglalaban sa bawat hakbang na ginagawa namin.
Kung darating ang oras na kailangan nating magpaliwanag sa mga nangyari, hindi ko alam kung paano ko hahayaan na magbago ang lahat ng ito. Sabi niya. Ang kanyang boses ay naglalaman ng takot, ngunit may kalakip na pagnanasa. Ang mga salitang, yun ay nag-iwan ng malalim na epekto sa aking kalooban. Hindi ko alam kung anong klase ng relasyon ang bubuo sa aming dalawa. Ang bawat sandali ay puno ng init. Pero may kabuntot din na takot. Hindi ko kayang makita ang mga epekto ng mga aksyon ko, ngunit habang ang aming katawan ay patuloy na naglalapit, ang mga tanong ay nagiging mas matalim. Tiago, ang tinig ko ay naglalaman ng kalituhan at takot. Kung sakaling mawalan tayo ng pagkakataon, gusto ko lang malaman mo na wala akong pagsisisi sa nangyari sa atin. Ang mga salitang iyon ay parang mga armas na tumusok sa aking puso. Hindi ko kayang itanggi na ang lahat ng ito ay nagdulot ng isang pagnanasa na hindi ko kayang iwasan. Si Tiago ay hindi agad sumagot. Ang kanyang katawan ay tila naglalaman ng mga katanungan na hindi kayang sagutin. Naramdaman ko ang init ng bawat sandali na kami ay magkasama, ngunit sa mga mata niya, may mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Hindi ko kayang maghintay pa. Ang katawan ko ay naglalaban sa kanyang mga emosyon. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang tanging nararamdaman ko ay ang init ng aming mga katawan na tila hindi na kayang puwersahin pa. Sa kabila ng lahat ng ito, si Tiago at ako ay natututo ng bagong kahulugan ng pagnanasa. Hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa mga takot at pangarap na matagal nang itinagong hindi nasabi. Ang mga epekto ng ating mga pagkilos ay hindi pa natutukoy, ngunit alam ko na sa mga sandaling ito, ang ating mga katawan ay patuloy na nag-uusap ng mga salitang hindi natin kayang ipaliwanag. Matapos ang mga kaganapan ng mga nakaraang araw, hindi ko na kayang baliwalain ang mga nararamdaman ko. Habang ang mga ulap ng gabi ay dumaan, ang mga tanong ko ay naging mas malinaw. Nais ko sanang magsimula ng bagong buhay, ngunit ang mga alaala namin ni Tiago ay hindi ko kayang iwasan. Bawat oras, ang mga mata ko ay bumabalik sa mga salitang ipinahayag niya. At ang mga damdamin ko ay patuloy na naglalaban. Bago ang lahat ng ito, akala ko ay makakaya kong magpigil. Akala ko ay masusunod ko pa ang mga plano ko para sa sarili ko, para sa pamilya ko. Pero pagkatapos ng gabi na yon, ang lahat ng plano ko ay tila naglaho. Ang mga alalahanin ko ay nagsimula ng magbago. Si Tiago, ang kapitan ng barangay, ang lalaking matagal ko nang pinapansin, ay hindi na lamang isang tao sa aking buhay. Siya ay naging isang mahalagang bahagi ng aking araw-araw na pagmumuni. Ang mga tanong ko ay hindi na lamang tungkol sa kung ano ang nararamdaman ko. Ang mga ito ay umabot sa kung paano ako magsisimula muli at kung anong lugar ang maaari kong takasan upang makalimutan ang mga bagong saloobin ko. Ang katawan ko ay hindi na kayang kontrolin ang sarili. Bawat galak na dulot ni Tiago ay dumaan sa aking katawan na para bang walang katapusan. Ngunit bawat pasakit ay nanatili sa aking puso. Nandyan siya, si Tiago. Hindi ko alam kung paano ko dapat ipaliwanag ang nararamdaman ko o kung ano ang mga aksyon ko para matanggap ang mga nangyari. Sa aking mga mata, siya na ang naging dahilan ng bawat lihim na nasaktan ko. Ang bawat haplos ng kanyang mga kamay, ang mga titig na nagiiwan ng mga di mabilang na tanong sa aking isip ay mga bagay na mahirap iwaksi. Hindi ko alam kung saan kami patungo, pero natatakot ako na baka hindi ko kayang harapin ang mga resulta ng mga ginawa namin. Gabi na nakaupo ako sa aming sala nakatanaw sa bintana, ang mga ilaw ng barangay ay kumikislap sa dilim. Ngunit ang aking mga mata ay hindi nakatingin sa paligid. Nasa mga alaala na kami ni Tiago ay magkasama.
Ang mga detalye ng gabi, ang init na naramdaman ko sa mga bisig niya, ang paraan ng paghawak niya sa aking kamay, ang mga mata niyang puno ng tanong, ay patuloy na bumangon sa aking isipan. Nais kong magtago. Gusto ko sanang mawala sa mga tanong na iyon. Pero hindi ko kayang gawing wala ang mga pangarap ko sa kanya. Hindi ko kayang alisin ang mga saloobin na nagsimula ng magbukas sa mga gabing iyon. Paano ko sasabihin kay Tiago na hindi ko na kayang iwasan ang mga bagay na nag-uugnay sa amin? Paano ko haharapin ang mga mata niya na ang bawat titig ay may bagong kahulugan sa mga pagkilos na ginagawa namin? Sa mga sandaling iyon, ang aking katawan at isip ay naglalaban. Alam ko na ang mga nangyari ay hindi basta-basta. Ngunit alam ko rin na may mga pagkakataon na kailangang sumunod ang puso sa nararamdaman. Bawat araw na lumipas, si Tiago ang aking iniisip. At sa bawat galak na nararamdaman ko, natatakot ako sa kung anong mangyayari sa susunod. Caridad, ang tinig niya mula sa aking telepono ay muling dumaan sa aking utak. Alam ko mahirap, pero may mga pagkakataon na hindi natin kayang iwasan ang nararamdaman natin. Hindi ko alam kung anong sagot ang ibibigay ko sa kanya. Natatakot akong baka may masaktan. Natatakot akong baka magbago ang lahat at hindi ko kayang tanggapin. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang kanyang tinig ay nagiging gabay sa mga pinagdadaanan ko. Hindi ko alam kung saan kami patungo. Ngunit ang mga alaala ng gabing iyon ay patuloy na nagpapalakas sa aking mga pakiramdam. Ang mga tanong ko ay hindi na lamang tumutok sa aming relasyon. Sa mga oras na ako'y nag-iisa, tinitimbang ko na kung kaya ko bang itaguyod ang aming koneksyon kahit na may mga komplikasyon. Ang katawan ko ay patuloy na naghahanap ng kanyang mga haplos at ang aking isipan ay patuloy na bumabalik sa mga alaalang iyon. Hindi ko kayang magsinungaling. Sa mga sandaling ito, siya ay bahagi na ng aking buhay. Pero may isa akong natutunan sa lahat ng ito. Hindi ko kayang alisin siya. Hindi ko kayang palampasin ang pagkakataong nararamdaman ko na may mas matinding koneksyon sa amin. Hindi ko kayang ipagkait ang mga bagay na nagdudulot sa akin ng kaligayahan, kahit na may takot at alinlangan. At sa mga sandaling iyon, habang tinitimbang ko ang mga emosyon na iyon, naramdaman ko na ang aking puso ay patuloy na tinutukso ng isang bagay. Isang bagay na hindi ko kayang kontrolin. Si Tiago. Minsan may mga sandali na hindi mo kayang pigilan ang mga desisyon mo, mga kilos mo, at ang nararamdaman mong sunod-sunod na kaganapan. Matapos ang mga linggong puno ng pagninilay, hindi ko na kayang takasan ang katotohanan na ang mga nangyari sa amin ni Tiago ay nagbukas ng mga pinto na mahirap ipaliwanag, para bang sa bawat sandali na lumilipas. Siya at ang mga alaalang iyon ay hindi ko kayang isara, at ang bawat araw ay nagiging isang pagninilay sa kung anong lugar ako patungo. Sa kabila ng lahat ng ito, ramdam ko na may isang bagay na kailangan kong ayusin. Isang bagay na hindi ko kayang iwasan. Ang mga gabing puno ng kaligayahan at init habang magkasama kami ni Tiago ay nagbigay ng isang malalim na epekto sa aking puso. Hindi ko kayang baliwalain ang nararamdaman ko, ngunit alam ko rin na hindi magiging madali ang magiging resulta ng lahat ng ito. May mga katanungan akong hindi kayang sagutin at may mga pagsisisi akong nagsisimula ng magbunga. Lumipas ang mga araw at si Tiago ay naging tahimik. Tila may mga bagay siyang tinatago, mga salobing hindi ko kayang basahin. Nang minsang makita ko siya sa barangay, ang tingin niya sa akin ay puno ng pag-aalinlangan at pagkabigla. Hindi ko kayang makita siyang naguguluhan, kaya't sa kabila ng lahat ng nangyari, pinili ko na siya mismo ang kausapin. Tiago, kailangan nating pag-usapan ng nangyari. Ang sinabi ko nang hinanap ko siya sa kanyang opisina. Hindi ko alam kung paano magsisimula,
Ngunit alam ko na hindi ko na kayang takasan ang lahat ng ito. Hindi ko kayang magtago pa. Hindi ko kayang mabuhay na may mga tanong na hindi nasasagot. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan. Hindi ko maipaliwanag kung ano ang nakikita ko, pero alam kong mayroong isang labanan na nagaganap sa kanyang kalooban. Tumahimik siya na para bang pinipili ang mga salitang bibitawan. Sa mga mata ni Tiago, nakikita ko ang mga kalituhan at pangarap na naglalaban. Ang mga tanong na may mga sagot, ngunit may mga sagot na hindi ko kayang tanggapin. Caridad, ang sinabi niya, ang boses ay mahina, puno ng mga alalahanin. Hindi ko alam kung anong nangyari sa atin. Hindi ko alam kung anong uri ng relasyon ang meron tayo. Pero may mga bagay na hindi ko kayang ipagwalang bahala. Habang binibigkas ni Tiago ang mga salitang iyon, ramdam ko ang init ng mga tanong at mga pagnanasa na muling bumangon. Ang kanyang mga kamay ay naglakbay sa kanyang mukha, at para bang nagsisisi siya sa mga nangyari, ngunit hindi ko alam kung paano siya tutulungan. Hindi ko kayang gawing tama ang lahat, at hindi ko kayang gawing mali. Alam ko, Tiago, ang sagot ko. Ang aking tinig ay may kabuntot na kalungkutan. Hindi ko kayang gawin ito ng mag-isa. Ang mga nangyari sa atin ay nagsimula ng mga bagay na mahirap tanggapin. Pero hindi ko kayang gawin ang lahat ng ito nang hindi ka kasama. Sa mga salitang iyon, parang ako na mismo ang nagpapaalala sa kanya ng mga nangyaring gabi. Ang mga gabing puno ng tensyon, ng kaligayahan, at ng kasabay na takot na naglalaban sa aming mga puso. Caridad, hindi ko kayang alisin ka sa mga isipan ko. Ang kanyang tinig ay naglalaman ng pagpapakumbaba. Pati na rin ang isang uri ng kahinaan na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko kayang magpatuloy na walang sagot sa mga nangyari. Nagkatitigan kami ng matagal at sa mga sandaling iyon, ang lahat ng nangyari ay tila bumabalik sa aking isipan. Ramdam ko ang sakit na dulot ng mga pagkilos namin, ngunit alam ko rin na hindi ko kayang isuko si Tiago. Hindi ko kayang makita siyang lumayo. Sa bawat galak na dulot ng aming mga katawan, may mga tanong na patuloy na bumangon at humihingi ng sagot. Tiago, hindi ko kayang magpatuloy ng walang pagsisisi. Ang sinabi ko, ang aking mga mata ay puno ng luha, ngunit ang mga saloobin ko ay mas matimbang. Gusto ko sanang itama ang mga nagawa nating mali at ayusin ang mga pagkakamali. Gusto ko sanang magsimula ng bago, ngunit hindi ko kayang mag-isa sa lahat ng ito. Hindi ko kayang mawala ka. Ang mga salitang iyon ay parang mga patak ng ulan na tumama sa kanyang puso. Si Tiago ay nagpunas ng kanyang mata at sa mga sandaling iyon, alam ko na pareho kami ng nararamdaman. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ang aming mga puso ay patuloy na naglalaban. May mga pagkakataon na hindi ko kayang itanggi ang aking nararamdaman at sa mga sandaling iyon, si Tiago ang dahilan ng bawat desisyon ko. Caridad, ang kanyang tinig ay mas malumanay na, puno ng pangako at takot. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin. Pero kung may pagkakataon na ayusin natin ito, tutulungan kita. Sa mga salitang iyon, ang mga puso namin ay muling nagkita. Wala na akong ibang hiling, kundi ang matutunan namin pareho kung paano magpatawad sa mga pagkakamali, sa mga tanong, at sa mga takot na patuloy na humahadlang sa aming pag-unawa sa isa't isa. Nakaharap ko si Tiago. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng pag-aalinlangan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Isang malalim na koneksyon na walang salita ang kayang magpaliwanag. Ang mga pangarap ko ay nagsalubong sa aking kalooban. At alam ko na ang bawat hakbang ko ay may kaakibat na mga tanong na hindi ko kayang iwasan. Ngunit si Tiago, sa bawat galak at pasakit na dulot ng mga gabing nagdaan,
ay naging sagot sa mga tanong ko. Ang mga saloobin ko ay naglalaban, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam ko na hindi ko kayang magtago sa mga nararamdaman ko. Ang mga gabing iyon, na puno ng init at pagkakasunduan, ay muling bumangon sa aking isipan. Hindi ko kayang isuko si Tiago, at sa bawat galak na dulot niya sa aking katawan, ako'y nagiging mas malapit sa kanya. Nandyan ka na naman, ang mahina niyang tinig. Caridad, hindi ko kayang patagilid na lang. Hindi ko kayang lisanin ka. May mga bagay na kailangan nating harapin. Sa mga salitang iyon, ang aking mga kamay ay nagsimulang maglakbay. Hindi ko kayang magpigil. Ang init ng katawan ni Tiago ay nagbigay sa akin ng isang uri ng kalayaan na hindi ko kayang ipaliwanag. Sa bawat saglit na lumipas, ang mga mata ko ay hindi na kayang maglayo sa kanyang katawan. Ang bawat tingin ay naglalaman ng isang lihim na hindi ko kayang ibukas. At ang aking puso ay patuloy na sumisigaw ng mga tanong na walang sagot. Habang naglalakad siya palapit sa akin, ang hangin ay tila humigpit sa paligid namin. Hindi ko kayang itanggi ang nararamdaman ko. Ang init ng katawan ko ay nagsimula ng kumalat sa aking mga kamay. Ang bawat paghinga ko ay puno ng tensyon, at ang mga hakbang ko ay parang hinahaplos ng kanyang mga kamay. Si Tiago ay hindi lang isang lalaki sa aking buhay. Siya ay naging apoy na nagbigay init sa aking katawan. Caridad, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang uri ng pananabik na nagbigay lakas sa aking katawan. Hindi ko na kayang magtago pa. Sa bawat galak na dulot ng aming mga halakhak, ang katawan ko ay nagiging mas malapit sa kanya, at ang mga tanong na dumaan sa aking isipan ay nagiging malabo. Huwag mong gawing mahirap. Huwag mong gawing complicated. Ang mga salitang iyon ay pumasok sa aking puso. At sa mga sandaling iyon, ang bawat saglit ay naging isang matinding pagpili. Hindi ko kayang magsinungaling sa sarili ko. At hindi ko kayang tanggapin na ang mga bagay na ito ay mawawala sa atin. Sa bawat masuyong paghawak ni Tiago sa aking mga kamay, ang puso ko ay nagsimula ng magdanas ng mga sensasyon na hindi ko kayang itanggi. Hindi ko na kayang maghintay pa, ang sinabi ko. Ang aking mga mata ay puno ng kalituhan at pagnanasa. Hindi ko kayang magpigil sa nararamdaman ko. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam ko na may mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Ang katawan ko ay patuloy na naghahanap ng bawat haplos ni Tiago. Ngunit ang aking isipan ay puno ng mga takot at kalituhan. Hindi ko kayang tanggapin na ang mga desisyon ko ay maghahatid ng mga komplikasyon sa mga darating na araw. Ngunit ang bawat araw na magkasama kami ay isang malupit na labanan, isang digmaan na hindi ko kayang ipaliwanag, ngunit natutunan kong yakapin. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin. Ang tinig ni Tiago ay puno ng takot at pasensya. Pero, sa bawat sandali na magkasama tayo, hindi ko kayang bitawan ka. Ang kanyang mga salita ay naging isang sagot sa lahat ng mga tanong ko. At ang bawat galak na dulot ni Tiago ay muling bumangon sa aking katawan. Hindi ko kayang ilihis ang mga nararamdaman ko. At sa bawat titig ni Tiago, ang init ay tila umaabot sa bawat sulok ng aking katawan. Ang bawat galak, bawat pasakit ay muling nagsimula sa amin. Hindi ko kayang tanggapin na ito ay magtatapos. Kaya't sa mga sandaling iyon, nagpasya ako. Kung may mga takot at alalahanin, ang bawat hakbang ko ay magdadala ng sagot. Si Tiago ay hindi na lang isang tao sa buhay ko. Siya ay naging bahagi ng aking pagkatao. At sa bawat sandali na kami ay magkasama, natutunan ko kung paano yakapin ang mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Tiago, ang sinabi ko sa huling pagkakataon, ang aking tinig ay puno ng pagnanasa at takot. Kung ito ang huli nating pagkakataon, hayaan mong maging tayo. Minsan, sa buhay,
May mga bagay na tila iniiwasan mo. Pero sa kabila ng lahat ng takot at pagdududa, nagiging malinaw sa'yo na hindi mo kayang lisanin ang mga iyon. Si Tiago at ako, sa kabila ng lahat ng paghihirap, ay natutunan naming yakapin ang mga tanong na hindi kayang sagutin ng mga salita. Ang mga gabing puno ng init at kaligayahan ay naging simbolo ng lahat ng nararamdaman namin, ng mga pagnanasa, ng mga takot, at ng mga pag-asa na umabot sa langit. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, natutunan namin pareho na hindi lahat ng bagay ay kailangang maitago at hindi lahat ng nararamdaman ay kailangang itago sa ilalim ng maskara ng mga kasinungalingan. Ang mga gabi ng pagnanasa, ng pagkatalo at pagkapanalo ay nagbigay sa amin ng lakas para humarap sa realidad. Kahit na ang mga pagkatalo ay mahirap tanggapin, ang mga tagumpay ay mas matamis kapag magkasama kayo. Si Tiago, sa kabila ng mga pagkakataon ng kawalan ng sigla at kalituhan, ay naging ang sandigan ko. Hindi ko na kailangang magtago, hindi ko na kailangang magkunwari. At siya, sa mga simpleng galak na dulot ng aming pagninilay, ay natutunan ding magpatawad, hindi lang sa aking mga pagkakamali, kundi pati na rin sa sarili niya. Kung may mga bagay na mahirap tanggapin, natutunan namin pareho kung paano magpatawad. Magpatawad sa mga sarili namin at sa isa't isa. Habang nakaupo kami sa ilalim ng malambot na liwanag ng gabi, ang mga araw na puno ng tensyon at sensasyon ay nagsimula nang magbigay ng kahulugan. Si Tiago, na hindi ko akalain na magiging bahagi ng aking buhay, ay naging ang dahilan kung bakit ako natutong lumaban at magmahal ng buo. Karidad, ang kanyang tinig ay dumaan sa hangin, malumanay at puno ng pangako. Hindi ko na kayang mawala ka. Hindi ko na kayang bitawan ang lahat ng mga pangarap na nagsimula sa atin. Ang mga salitang iyon ay parang mga dagtang dumaloy sa aking puso. Walang ibang tao sa mundong ito na may kakayahang ipaliwanag ang nararamdaman ko, kundi si Tiago. Hindi ko na kailangang maghanap pa ng sagot sa mga katanungan ko. Sa bawat hakbang na itinaguyod namin, natutunan namin pareho kung paano yakapin ang isa't isa. Sa bawat kabiguan, sa bawat tagumpay, sa bawat sandali. Hindi kami perpekto. Walang perpektong relasyon, ngunit natutunan naming tanggapin ang mga imperpeksyon namin. Sa bawat gabing magkasama kami, ang mga alalahanin ay nawawala, at ang init ng katawan ni Tiago ay nagsilbing gabay sa lahat ng kalituhan. Ang mga pagkakamali ay nagsilbing aral, at ang mga pagnanasa ay naging simbolo ng aming pagsasama. Hindi na namin kailangang magtago pa. Hindi na kami nagtatago ng mga nararamdaman. Si Tiago at ako ay natutong magpatawad. Magbigyan ng halaga ang isa't isa at itaguyod ang pagmamahal na tila isang apoy na hindi kailanman mawawala. Habang nakatitig ako sa kanyang mga mata, ang mundo ay tumigil. Ang lahat ng nararamdaman ko ay nagsalubong sa isang saglit. Hindi ko na kayang itanggi na si Tiago ang naging sagot sa lahat ng tanong ko. Kung ang buhay ay isang labirinto, siya ang naging aking daan. Ang mga gabing puno ng kaligayahan at pangarap ay naging mga alaalang magpapaalala sa amin kung paano namin nahanap ang isa't isa sa gitna ng lahat ng takot at kalituhan. Tiago, hindi ko na kayang mawala ka, ang sinabi ko. Ang aking boses ay puno ng determinasyon at pagmamahal. Hindi ko kayang isuko ang lahat ng ito. At sa mga salitang iyon, natutunan namin kung paano magsimula muli. Hindi na namin kailangan pang takasan ang ating mga nararamdaman. Hindi na namin kailangang magtago ng mga lihim. Si Tiago at ako, dalawang tao na natutong mahalin ng isa't isa, hindi dahil sa pagiging perpekto, kundi dahil sa mga pagkukulang,
at kahinaan na natutunan naming tanggapin. Ang mga pagnanasa, ang mga pangarap, at ang mga katanungan ay nagsanib sa isang magandang pagsasama. Sa bawat pagkatalo at tagumpay, natutunan namin na ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa init ng katawan, kundi sa pagtanggap, pag-unawa, at sa pagsasama ng dalawa na naglalakbay patungo sa hinaharap. At sa mga sandaling iyon, natutunan namin na ang pag-ibig sa kabila ng lahat ng nararamdaman at pagsubok ay patuloy na maghahatid sa atin ng liwanag sa dilim. Hindi na kami maghahanap ng sagot sa mga katanungan. Si Tiago at ako, nagsimula na kaming magsimula ng bagong buhay, isang buhay na puno ng pagmamahal, pagnanasa, at hindi matitinag na Wow, mga kasirine, ang init ng kwento na yan. I hope you're all feeling the emotions like I am. Caridad and Tiago's journey really shows how complicated love and decisions can be. Remember, mga kasirin, hindi lahat ng pagtatapat ay may kasiguraduhan ng happy ending, pero laging may aral. Kung may mga confessions din kayo, you know where to send them. I'm always here to listen. For now, take care of your hearts, and don't forget to tune in next time. This has been DJ Serene, sending you all good vibes and lots of love. Until next time.